sa pamumuhay ng bawat mamamayan, hindi lamang po sa Malolos, kundi sa buong mundo. Okay, maraming salamat po. Siyempre ang ama ng lungsod ng Malolos na walang iba kundi si Mayor Gilbert Bebong Gatchalian. Thank you very much po, Mayor. Opo, keep safe always. God bless po. Gayon din po sa inyo. Salamat po. Ayun o, diba, nakausap natin ang ama ng lungsod ng Malolos, Bulacan. At syempre, sa ating mga... Ayan, syempre sa ating mga tagapakinig at lalong-lalo na yung nag-aabang sa atin sa ating live stream, ano? Ayun. Diba? Kung may na ang ating internet connection. 'Di ba yung online studying? Paano 'yon? Habang nagle-lecture si teacher, umulan lang, naputo lang connection ng internet. At kaya nating dalawa. Ayan, 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba, boss bro? Paano natin gagamitin ng online, 'di ba, para mag-aral ng mga bata? Umulan lang. Oh, 'di ba? At siyempre extra gastos pa rin yun sa mga magulang. Ang sa iba'y ibig mong At meron nga tayong isang nakausap na hindi lahat merong internet connection, hindi lahat merong gadgets. Kaya, ayan, transistor na lang. Tangkilikin ang sariling atin. Makinig tayo sa radyo. Siyempre, andito pa rin ang nag-iisang radyo, ang 103.9 FM, Radyo Bulacan. Ayan, and of course, batiin muna natin bago tayo ipakita yung pangalawa natin, di ba? Bumati muna tayo sa ating mga kaibigan dyan sa labas ng himpilan ng radyo. And of course, hello and good afternoon. Siyempre, kung wala itong taon na to, wala naman ako sa Radyo Bulacan. Ito, labs na labs ko to. Ewan ko lang kung labs ako neto. Siyempre, walang iba kundi ang aming operation manager na walang baka dito, Boss Boy Castro. Ayan, oo daw. Ayan, at siyempre si Boss Cap, makakalimutan ba natin? Ayan, hello and good afternoon po. At siyempre, diba, ang ating Sir GM Nestor Custodio. Sa bayan ko. Yan, kay Ma'am MK, hello kay Attorney Nirsen, kay Sir Nirwin, hello po, kay Ma'am Ness Ivy, hello and good afternoon. Keep safe always po. At syempre, galiin po natin na pag po tayo lalabas ng bahay, ayan, tamang-tama yung naka-face mask, naka-salamin, ayan, kung afford pa, mag-gloves po tayo para talagang protektado po tayo. At syempre magtatampo yung nakaharap sa akin na napakagandang Angel Lacson ng Radyo Bulacan. Ay, ano lang iba kundi si DJ Wright, si Bods Jerlyn. Hello and good afternoon sa iyo. Napakaganda, 'di ba? Napakabango ata ng nasa harapan mo. Ayan, amoy na amoy. Ayan, at syempre si Mar, si Papa Nick, si Joshua Nick daw. Hello and good afternoon. At syempre sa mga kanina na napakarami ng nanood at nakasama natin sa ating watch party. Ayan, oo. Ayan, paano ko to... Yan, mga nakasama natin kanina sa watch party. Hello and good afternoon po sa inyo. At ngayon, kasi kanina pa naputol po yung interview natin, no, kay sa ating Mayor Bebong Gatchalian. So, ulitin lang po natin. Although ito nandito na sa first part niya, kaya lang nga po sinasabi ko sa inyo, pag umulan, bumibitaw ang internet, kaya paano tayo, 'di ba, magi-schooling through online. Ayan. So, eto na po mga mamamayan ang interview natin na talagang live na live sa ating Mayor Bebong Gatchalian ng lungsod ng Malolos. Health needs ng ating mga kababayan, kailangan bumangon ng ating mga kababayan. Kaya natuwa ako dun sa binabalita mo sa akin kanina that you are being a part ng isang institution who would be providing necessary skills training para sa ating mga kababayan.
Kasi they have to rise up and they have to get back doon sa pagtataguyod nila ng kanilang mga pamilya. At dyan, lalong tutulungan ng pamahalaan ang ating mga kababayan upang makabangon at muling makabalik doon sa dating kasiglahan ng kanilang pamumuhay o higit pa doon sa kanilang mga pangarap na matupad sa kanilang mga pamilya. Yun. So, Mayor, may nababalita po kasi regarding sa IATF, magli-lift na po sila by August or September. How to raise them? Marami kasing factors na kinoconsider ang Interagency Task Force na syempre sila yung nakakaalam. But since the IATF is composed of different national agencies kagaya ng DOH, of course, they would be considering yung health condition. No? So far, on the rise pa rin yung bilang. Of course, may sinasabi sila tungkol sa data ng doubling time at ng recovery rate. Yun, naantay natin kung ano yung kanilang interpretation sa mga bagay na ito. There is also yung DILG, which is yung forerunner or yung frontrunner ng pag-assess ng mga condition. We will wait doon sa kanilang, of course, everyone wants to get back doon sa tinatawag na new normal. Pero maraming factors ang dapat i-consider. We are trying to rejuvenate yung economic na pamumuhay ng ating mga mamamayan while pinangangalagaan pa rin natin yung kalusugan at seguridad ng bawat mamamayan at bawat tahanan. Sa tingin niyo po ba, Mayor, handa na ang lungsod ng Malolos para dito? Hindi natin masasabi na totally ay pwede natin sabihin, yes, handang-handa na. But bilang parte ng leadership ng city, siyempre ang inihahanda natin is how do we address yung problema habang ito ay dumadating. Kasi kagaya niyan, we could restrict, no, or we could manage relatively na mas madali yung ating mga barangay kung sa loob lamang ng lungsod ng Malolos. But now we are opening our borders. No? Pinapapasok natin ang iba't ibang mga kababayan natin coming from Manila, coming from the rest of Region 3, even coming from further north, or galing sa going east and ano po. So there would always be the possibility na in one instance may papasok na pwedeng positibo sa sakit. Dahil sabi nga po nila sa datos, mas marami raw po ang walang simptomas pero mayroon silang karamdamang dala-dala, bagamat mas mababa yung chance nito ng pangahawa. Pero there would always be possibility na hanggat wala pang bakuna, hanggat wala pang gamot, hindi natin masasabi na totally handang-handaan at matatapos na yung problema. So ang hamon at ang pinipilit ng inyong pamahalaan kasama ng mga kapwa nating leaders, ang Sangguniang at ang Vice President Pineda, ay yung masiguro na anumang sitwasyon na ating kaharapin, mayroon tayong sapat na plano at programa para mapaganda at mapagaan yung buhay ng ating mga mamamayan. Sa pagharap sa karamdaman, sa pagbibigay sa kanila ng tulong, ayuda, at gayon din sa kanilang pagbago. Okay. So ngayon naman po, Mayor, kasi alam naman natin na malapit na ang pasokan. Dapat itong June. Yes. Kaya lang na-move siya ng August. Yes, August. So, ano po ang masasabi niyo ng online schooling through online internet, then modules? Yes. So, paano po yung mga pag-aaral natin? No? Kami na rin na magulang na wala kaming kapasidad para sa online, di ba? Kasi gagamit ka ng gadget, gagamit ka ng It would be computer. according dun sa aming pagpupulong sa local school board, it would not be an online lang, no? It would be a mixed approach po. There would be modules, there would be online, there would be distant learning. Kasi ang distant learning naman is hindi lang ngayon naganap, no? Hindi lang sa panahon na marami ng gadgets. Even before, may mga distant learnings na. And they were employing ways na nagagamit yung mga take-home worksheets. Iyan yung pinagandaan natin sa ngayon. Kagaya nung nabanggit mo kanina na maraming programa ang isinantabi muna para ipalit doon sa mga bagong pangangailangan. Yung mga ibang programa natin pang edukasyon, tulong mula sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Special Education Fund, ibinago muna natin yung kalikasan ng paggastos na ito
upang maitugon doon sa pangangailangan ng panibagong pagtuturo sa ating mga kabataan. Ang kanilang nga pong slogan is patuloy na pagkatuto ng mga bata habang pinananatili silang ligtas. Something like ganun thought, no? So nag-allocate tayo ng mga kagamitan para sa mga guro, kanilang pangangailangan para sa connectivity through sa internet, gayon din yung pangangailangan para sa lahat ng mga printed materials. Initially, nung in-assess namin, for first 2 quarters, parang kung di ako nagkakamali, there would be a need for printing ng 96 million pages. Dahil napakarami, almost 30,000 ang mahigit ang mga mag-aaral. Hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa kanila. So medyo marami talaga. No? So ang maganda dito, ang DepEd, ang national government at ang local government ay working together para doon sa panibagong pamamaraan ng pagtuturo dun sa ating mga kabataan. Learning should not stop kahit na may pandemya. But dun sa pamamaraan, we will all be working together para yung pagkatuto ng ating mga mag-aaral tuloy-tuloy pa rin at nananatili silang ligtas. So sa tingin niyo po ba, Mayor, magiging effective ito sa ating mga estudyante, lalo na yung mga nasa lower grades? Ako, I could attest, no? Kasi yung mga anak ko ay homeschooler sila. So they are learning while being at home, no? And we have been doing this for the past several years so far. And experience din ng ating mga kaibigan who also did homeschool when their children ay nasa elementary and high school. Ang ganda naman ang naging resulta. Most of their children now are of course, yung college ay walang homeschool sa college. So they are doing well sa mga pamantasan, sa kolehiyo na kanilang pinasukan. Hindi naman nahuhuli sa pagkatuto. Yung iba pa nga ay mas advanced pa sa kanilang mga. So pwede talaga. But ang susi ay ang pag-cooperate. Hindi ang homeschooling kasi, ang distant learning or ang alternative learning na ito would only be parang would be productive if tinutulungan din ng magulang ang mga bata sa pagkatuto. Babalik tayo sa dating approach na ang unang nagtuturo dapat sa bata sa halip na sa paaralan ay ang mga magulang. So kailangan din ng kooperasyon ng ating mga magulang para habang nasa loob ng tahanan, sisiguruhin nila na natututo ang kanilang mga. Okay, last question, Mayor. Kumusta na po ang second tranche and yung mga lefties ng SAP? Meron po ba silang inaasahan? At kung meron naman po, kailan naman po ito mababahagi? Yes. So we have dalawang batches ay dalawang groups. One is yung initial na 32,500 na social amelioration program recipient. At yung lefties na tinatawag nyo is yung around, kung di po ako nagkakamali sa data, is 13,800 kung di po ako nagkakamali. So in total, 40,000 plus siya, no? Yung sa second tranche po, it is parang binanggit ng pamahalaan national kasi ang social amelioration program ay programa ng Department of Social Welfare and Development sa direktiba ng ating Pangulo. So ang binabanggit po nila, kailangan munang makompleto yung validation ng lahat ng recipient ng unang pagbababa, which tapos na ang malolo sa validation, no? Na-encode na natin lahat to. But of course, hindi na pwedeng mauna malolos dahil na lang tayo sa validate. Kailangan lahat ng karating bayan natin, karating Luzon, tapos na rin sila. So sabi nila, once it has already been submitted completely, tsaka ibababa po yung second tranche. Yung ating pong left out sa binabanggit, which is more or less 13,000 plus, 13,800, ay ready na rin po for distribution. Message po. Yeah. Mahirap po yung kinakaharap ng ating mga kababayan, ng ating bayan ngayon. Pinakamahirap po kasi is nilalabanan natin ang problema na mag-isa. Lagi po natin tandaan, mayroon po tayong mga kasama na dyan ang ating mga kasamahan mula sa pamahalaan at narariyan po ang ating pamilya. Of course,
ang pangako sa atin ng ating Panginoon, hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Mahirap man po yung nagiging pakikibaka po natin na ito, manatili po tayo na nananampalataya na at the end of all of this, we will come out stronger and more resilient. No? At again, yung reminder, never ever na isipin natin na nakikibaka po tayo ng isa. Kasi pagka inisip po natin ng ganon, madidepress po tayo. Magkakaroon tayo ng mga anxieties. Kasi tumingin ka lang sa paligid mo, nandiyan yung mga mahal mo sa buhay, nandiyan yung mga katuwang mo, nandiyan yung mga kapitbahay mo. Na ngayong panahon nga nito, kahit na yung dating pagka hindi man nagkakabatian, pero dahil sa pandemya, nakita mo, nagtutulungan sa isa't isa. No? We are fighting this battle together. No? We are doing yung paglagpas natin sa hamon na ito na magkakasama, nagkakaisa. At syempre, sa biyaya ng ating Panginoon, we will come out victorious sa laban nito. So God bless you and magandang hapon sa inyo lahat. Mga kababayan, Dapat lang malaman nyo. Siyempre, ang ating Mayor Gilbert Bebong Gatchalian. Ayan, thank you very much po muli, Mayor Bebong. Ayan. Biro mo, ang ganda nung ang ganda nung sinabi niya regarding yung, kasi di ba maraming nagsasabi na kailangan face-to-face pag nag-aral, aray ko. Ayan. Nakakatakot, ang lakas ng kulog, tas mamamatay pa ata siya, wag naman po. Ayan, syempre mamamaya na it's already 4:36 in the afternoon. Ito pa rin po inyong programang pag-usapan natin at your service. Kang malunod, umangkat. Wag Ayan, and of course, hello and good afternoon. Ayan. Sabi nila, hindi ko sila binate, bilin na bilin pa naman sa akin. Syempre, si Tol Shally Inot, ayan, ng CMT Update. At syempre, ang ating Kuya Rene Clemente. Ayan, kanina, yan, kasama rin natin si Kuya Marcel Bayan. Ayan, na nasa Kapitolyo. Ayan, hello and good afternoon. At ang mga kasama natin, Sarah Quintos, De La Cruz, Francisco Ram, Mike Pascual. Ay, bro, Mike, hello. At syempre, Benji Lozario. Of course, si Kurt Joven, nandyan. Ayan, syempre, si Ate Shally, si Flora. Uy, si Nanay Flor. Ayan. Ako, Nanay Flor, kumusta na po kayo? Ayan, si Nanay Flor, siya yung na-guest natin dati dito, yung merong karinderya dito malapit sa Mohon, na napakasarap talaga ng kanyang mga food. pulang kasalanan ay Ayan, Nanay Flor, alam ko nanonood ka. Hello. Andito pa po kami. Pwede pa rin kayo magpadala joke. Ayan, keep safe always, syempre. Dahil yan lang naman ang pwede nating maitulong sa ating mga mamamaya. At syempre, wag natin kalimutan magdasal. Ayan. At ngayon naman po, no, syempre, nakapanayam din natin ng number 1 na konsihal ng bayan ng Kalumpit na talaga naman napakasipag. First timer po niya. Ano kaya ang ginawa niya, no, sa first 1 year niya na nakaupo bilang isang konsihal? So, ready na ba kayo mamamayan na panoorin ang video or ang live interview natin kay Conzi Lucy Diego? Na po na kayo ay nakaupo bilang isang konsyala at hawak niyo po ang Committee ng Agriculture at lalong-lalo na ang sinasabi natin napaka-controversial, di ba, ang education ngayon. Ayun po, kumusta na po? Ayun, thank you so much po, no, kasi kaya tanungin nyo na lang i-tutor na sabi ko nga yun ang gusto kong tulungan kasi yun yung pinangako ko na sana yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga tao na hindi ma-represent yung sarili nila. Yun yung i-represent ko.
And sobrang saya ko kasi every time na pupuntahan ko yung mga magsasaka, ang saya-saya nila. Meron pang naiiyak talaga kasi na-feel daw nila na importante sila. Kasi nung umupo ako, July 3 yata, yun yung una kong pagtawag sa mga magsasaka, lahat ng pangulo ng magsasaka. Kasama ko po nun yung MAU namin, si Karina Bernardo, minitin ko sila lahat. And ang sabi ko nga nandito na ako, nagpe-thank you ako at yung pangako ko gagawin ko. And after that, bumaba ako sa mga barangay. Bumaba ako sa mga barangay at talagang kinausap ko sila, miniting ko sila with the kapitan and sangguniang barangay. Kasi sabi ko, ang mga magsasaka kasi kailangan talaga ng tulong. May pangulo nga tayo, pero maganda siguro kung may plano ako, alam na rin ng kapitan at ng mga sanggunian para nasusupport agad. Kasi minsan, alam naman natin, minsan hindi magkakaalyado, di ba? Pag hindi alam, nakakakontrahan. So, yung mga barangay po na napuntahan ko, okay naman. And alam ko, meron pang ibang barangay na hindi ko napuntahan, pero pinararamdam ko sa kanila na meron akong pinupuntahan sa project. Like for example, nung una, ang sinasabi nila, ang problema namin ay tubig sa pa-irrigation. So, ang ginawa po natin dyan, ipinaabot natin kay Mayor Jess, and then si Mayor James kasi kaya lagi ko nababanggit. Kasi talagang very supportive siya. Yung mga knowledge niya before, yung experience niya, hindi niya pinagsusulit, no? So, sabi ko, gusto ko po talagang tulungan yung magsasaka. So, every meron kami request, tinutulungan niya kami. So, ang una namin ginawa is inalam yung problema. Nakita po namin, ito palang mga sapa namin ay mga hindi na maayos. So talagang kaya yung tubig, konting high tide lang pumapasok. And nakita rin namin yung check gate. Yung mga check gate bukas, kaya konting high tide, pasok siya. So kailangan maisara. So ngayon po, yun yung pinaprocess namin na sabi ko nga sana by November ay ma-start na, maikabit na para, September, October, dahil November yung next na sakahan, para makapag-ani ng maayos yung mga magsasaka. And nagpapasalamat ako kay Governor Daniel Fernando kasi talagang hindi siya masungit. Lagi niya akong tinutulungan din. Hindi naman ako talaga ganun ka-close sa kanya, pero nakita niya siguro na lagi akong active, nandito ako para sa magsasaka. Nakita niya ako kasi nung sa Bahay Kubo. Naalala niyo yung Bahay Kubo, yung Singkawan Festival? First time daw po na nanalo yata kami sa Bahay Kubo na hindi ko rin naman in-expect na manalo. Basta binili ko lang yung best ko at sinama ko talaga yung mga magsasaka. Nagtulong-tulong kami, ending, champion. So yun, laging ganun. Yung pangako ko na pasisiglahin ko yung magsasaka, nagagawa naman ngayon. Kasi tuwa sila pag kami mga ginagawa kami activities. And ngayon nga, masaya sila kasi inapprovean po ni Mayor Jess yung mga check gate namin na ginagawa na naibigay na namin yung mga materials. So, ang kailangan na lang ngayon yung mai-post para maibili na kasi rush yun eh. Pag kasi nagawa na yon, makakapag-ani kami na maayos. Yung binigay naman ni Gob na check na backhoe with barge, dangan nga lang at nagkaroon tayo ng pandemic, dapat tapos na kami. Nag-uhukay po siya kayo sa sapa ng Pandipot. Dapat May 2 na, tapos dito kami sa San Jose, Bulusan, para dire-diretso. Kasi ang naging problema nga po, sabi nga po sa akin ni Mayor Jess, hindi kasi talaga sila magsasaka kaya napapasalamat sila, may dumating isang magsasaka, kung ngayon anak ng magsasaka. Kasi sabi ko, so sobra po kasing bait nyo. Minsan may nanghihingi po sa inyo ng mga makina, pampatubig, pampatuyo, lahat binigyan. Hihingi po ng diesel, lahat bibigyan kasi request ng magsasaka, kailangan i-prioritize tulungan. Ang ending po, may nagpapatubig, may nagpapatuyo. So ang ending po, naghahabulan ng taga, nagkakagalit kasi hindi makatuyo. So ang wish namin ngayon, ma-centralize namin. Sabay-sabay silang magpapatuyo, sabay-sabay silang magpapatubig. Yung kanya-kanya nilang hingin bawat grupo ng diesel, baka magkasya na sa buong sakahan. Kasi dire-diretso na hindi ko ba? Tapos yun nga, yung wini-wish din na sana magkaroon sila ng libreng binhi, libreng fertilizer. So yun po, na-brought out lahat sa mga magsasaka kasi yung iba dating magsasaka hindi sila aware na ganito kaganda ang programa ng gobyerno. So natutuwa po ako kasi ang mga magsasaka namin ngayon nakakakuha sila ng libreng binhi, libreng fertilizer at nagkaroon ng loans. Yeah? Kasi may pumunta po na taga-land bank dito kay Mayor Jess, tapos punta kay Mayor James, tapos ako na rin tinuro kasi taga-bangko nga ako. So yun nga, ang sabi ko, paano ang problema kasi minsan, paano maglo-loan
wala nga ang capacity tulong kasi pag mag-loan ka kailangan itulong, may trabaho, kailangan yung utangin mo, may kaya mong bayaran. Ganun kasi yung mga commercial bank. Nakakatuwa kasi itong project ng government na to, hindi mo kailangan ng titulo para maka-loan. Diba? Kailangan lang member sila na farmers dito sa Kalumpit. Hindi, check lang. Certify lang ng MAU. And yung office ko, dahil alam ko nga ang mga magsasaka medyo hirap pagdating sa mga processing, pagdating sa mga paperwork. So ito pong secretary ko, dalawang secretary, kasi kinuha ko pa po yung isang dating secretary ko na na-promote na ngayon si Karen, tumulong sila sa magsasaka para sa lahat ng requirements. So marami pong naka-loan. Kasi imagine mo ang liit ng interest. Sa 50,000, magkano ang interest sa 50,000? 1,000 Per month. sa isang taon. 1 year. Yes. And kung mababayaran mo yun sa isang sakahan, 500 lang. Kasi 2% lang. Diba? So malaking tulong kasi hanggang magsasaka, kaya ayaw na nilang magsaka kasi yung puhunan mangungutang sila, ang laki ng interest. So kung hindi sila makabayad, hindi sila mag-ani, ang naging naipon nila utang. Or minsan naman, nag-ani sila dahil ang laki ng interest. Ang kumita lang yung nagpautang. So ganun yung mga nakita ko na unti-unti na dahil bumababa ako, pinifeel ko yung problema ng mga magsasaka. Dahil siguro anak din ako na magsasaka and dati rin akong alam ko yung kung ano yung kanilang pinagdaraanan, pinipilit kong masolusyonan sa munti kong pamamaraan, di ba? Kaya nga sabi ko, ang sarap tulungan ng magsasaka. Kasi yung alam mo yun, feel na ang next project natin na to pag natapos, kasi talaga yung baha ang problema sa Kalumpit. Nung isang araw, tinawagan ko si Congressman Jonathan Alvarado. Sabi niya, Ate Lucy, hindi ka nanonood nasa Blue Ribbon Committee ako. Ongoing. Saka sorry, mamaya na lang ako tatawag. Hindi, tuloy mo na. Meron siyang tanong. Sabi ko, kasi po, kung balita ko po ang project niyo, revetment. Problema po kasi namin sa Bulusan, Santa Lucia, Calisod, revetment. Kasi inaayos na po namin yung mga sasapa at check gate. Kasi yung isang check gate na sa San Juan, nakipag-usap din po kami sa tulong po ng ating municipal engineer na malagyan natin ng check gate kasi talagang bukas pumapasok sa atin yung tubig. So yung mga dito sa site na kaya ng powers natin, pinipilit natin with the help ng OPWHS. And dito naman, sabi ko malaking budget na revetment. Kailangan nga ang national. And narinig ko minsan nagsalita si Kuya Adrian, yung revetment niya daw ang sabi. Tinawagan ko siya. Eh nasa ano na daw, nasa national na, so project. Ang problem is fund. Kaya kung hindi ko nga ito kaya ng provincial government. Sabi, try natin. So hindi ko pa nahihingi kay Gob. Ayan, Gob, ayan. Baka mapanood mo po ito. So yun po yung problema namin dito sa Bulusan, sa Santa Lucia, sa Calisod. Talaga pong ngayon po, kahit umaaraw, pag nag-high tide, yung mga bahay-baha, nakakaaway rin yung mga bata. Kaya nga minsan may makikita kang post, may COVID na nga, baha pa. Diba? Pero hindi po natin kayang kontrolin yun kasi hindi naman kaya ng budget ng munisipyo. So, tatry natin kung makakaya ng provincial. Pero kung hindi pa rin kaya ng provincial, pipilitin natin makaabot sana sa national. Sabi nga, ang problema kung hindi mo harapin, hindi natin masusolusyonan. Wala namang masama kung i-try natin. Diba? Yun naman, with the help of Governor din, ang mga senior citizen na lumalapit sa akin, may beshi team ako. So, hindi lang yung secretary ko, may mga team ako na from PTA officer, mga CCB ko yan. Tumutulong sila sa akin. Sila naman yung nagpa-process ng papel ng mga senior citizen. So, once na nabigyan na namin sila ng Medicard, monthly yun kung ano yung kanilang gamot na kailangan. Ano tawag sa gamot nila? Sa kanilang maintenance. Yung maintenance medicine nila, marami na tayo, no? Na monthly, pumupunta na lang sila sa office para ibigay yung maintenance. Nandun po yung aking, actually siya yung chairman ngayon na, municipal coordinator ngayon ng Damayang Pilipino, si Telma Estrada. So isa rin yung sa tumutulong sa akin. Yung mga PTA ko rin po dati yon. And ang CCB ko naman na lagi ko rin kasama, ang chairman naman nun, si Lorena. So sila yung mga mga beshi team and then yung mga secretary ko and even sa Bantay Bayan, talagang tumutulong sila. Kaya nga sabi ko, hindi lang ako yung nanalo. Nanalo pati yung mga grupo ko na nag-endorse sa akin. Even yung mga PTA, ramdam ko na pag pumunta ako sa mga barangay, pag may mga kasama kaibigan sila or alam nilang kailangan ng tulong, hindi sila nahihiyang lumapit sa akin. And basta ang sabi ko lang, sa abot lang po ng aking makakaya.
Kasi alam naman. About naman sa education, nung last week, nagkaroon din kami ng meeting committee. Nagpakita ang North District at saka South District ng kanilang mga reports. And parang doon sa kanilang reports, nagkaroon sila na magiging, ang tawag doon, magkakaroon sila ng modular at saka online. Sabay. Kasi, di ba, naghati parehas yung percentage ng gusto ng modular at saka online. Kasi yung modular, yun yung padadalan sila ng mga books, yung mga test paper, yung mga learning activities, learning materials. And yung online, through online. Sabi ko nga, kasi kahit ako nag-o-online, minsan talaga piniprint ko. Kasi minsan nasisira yung internet o bumabagal, kailangan mo pa rin ng printing materials. Yung naka-print yung mga ginagawa. Kaya ginaganyan-ganyan ko si Mayor, gastos mo na naman to Mayor. Kasi syempre sa kanya na naman hihingin yun, no? Request agad ng mga principal natin, laptop at saka printer. Kasi para ma-provide nila yung kailangan ng mga estudyante. Yun lang ang maganda kasi nakita ko, pag open yung communication, pag nakikita mo na yung ginagawa siguro mo, hindi pang sarili mo, andaling tumulong. Yun yung na-feel ko. Kaya masaya rin ako sa mga kasama ko sa Sangguniang Bayan. Kasi nung una, syempre, hindi kami magkakakilala, magkakahiwalay kami ng pinanggalingan, di ba? May independyente, meron sa kabilang grupo, tas kami, pero ngayon, united kami. Nakita ko na yung laban na isa laban ng lahat. So, pinush namin ni Mao Karina na makapagtanim ang mga tao ng kulay sa kanilang bakuran. So, namigay po kami ng mga seeds, vegetable seeds, and yung secretary ko po sa office, nandun po sila Monday to Wednesday sa morning para mag-assist sa Mao kasi minsan marami rin trabaho yung Mao dami nilang inaasikaso. So, yung secretary ko, pinadadala ko doon para mag-assist. Alternate kasi dalawa sila. Alternate sila ng tulong. Para tuloy-tuloy, lahat ng gusto humingi, hindi nila sasabing walang tao sa office. And masaya ko kasi marami nag-PPM sa akin, pinakikita nila yung mga tanim nila. Maganda na. Merong naani na. Yan, saya. Yan, yung merong product. Basta ang wish ko lang sana may mangyari. And tungkol naman dito sa labor natin dito, wala naman tayo masyado itong problema sa labor kasi hindi naman tayo makakahingi ng masyadong malaking sweldo dito. Kasi diba, yun lang yung kaya Katulad ngayon Katulad ngayon, diba, baka humingi tayo ng malaki, mag-close yung company kasi nandito. Pero kung meron man gano'n, pwede naman lumapit sa akin at matutulungan ko sila dahil nasa labor naman tayo. Dahil pag gusto mo ay kaya mo. Kung kaya mo ay kaya niya at kaya nating dalawa. Magaling ang ating yan ang laging iisipin pag-asenso mararating kung handa kang tiisin ang hirap at Yes, and ayan, narinig po natin anong ating panayam kay Konsehal Lucy Diego. At syempre, it's already 4:52 in the afternoon. Ito pa rin po ang inyong programang pag-usapan natin at your service, mga mamamayan. Ayan, kahit na malakas ang kulog, tuloy pa rin po tayo. At syempre, keep safe always. Ayan, napakinggan po natin pagdating sa agrikultura o sa agriculture ang ating Konsi Lucy Diego ng Bayan ng Kalumpit. Ayan, madaling lapitan at saka talagang may gawa. Ayan. Mahal na mahal niya talaga yung mga magsasaka. At hindi lang yun, syempre napag-usapan din natin, diba? Yung mga namimigay din siya sa mga senior citizen, tumutulong siya. At ang talagang pinaka-controversial ngayon na talaga naman na August 24 na mag-uumpisa, diba? Ang umpisa ng syempre pagpasok ng ating mga chikiting. Ayan. Ayun, mga magulang, mga pareho kong magulang. Ayan, walang bayad ang modules na ipamimigay po ng mga teachers, no? Ayan. So, yun na nga, 'di ba? Pareho sila kay Mayor Bebong, kay Konsi, no? Halos lahat sila na nakakapanayam natin na ganoon talaga na magbibigay pa rin sila ng modules. Kahit na sabihin mong may online na rin, meron pa rin print na materials. So, yung modules nga o yung modular ba yun? Ayun. So, talaga naman na kompleto yung ating mga estudyante. Pero, syempre,
gagabayan pa rin po natin sila. Ayan. Eto, joke lang di ba, magiging teacher tayo ng ating mga anak. May sweldo, di ba, Bads? May sweldo. Oh, ikaw teacher ka, di ba? Bads Jerlyn, DJ Wright. Ito si DJ Wright, ito guru dati. Guru. Ayan, hello and good afternoon syempre sa mga nakasama natin. Ayan, nandiyan si Miles Rada, si Raquel Santos, Richard John Zamora, Joel McRide. Ayan, and of course, baliktad yung pangalan, Azumi Luciano. Ayan, kasama natin si Kuya Bayan Marcel, John Philip Sabino. Ayan, and of course, si Consi Lucy Diego na nakasama rin natin ngayon. Yeah, next time po, Consi, live na po tayo dito na po kayo, syempre, sa loob ng istasyon ng Radyo Bulacan para mas marami pa po tayong may tanong sa inyo at maisagot din at para marami rin po tayong matulungan na mga magsasaka. Ayan, at least kasi po pag nandito po tayo sa loob ng himpilan, nakalive po tayo, marami po talagang mga nagtatanong, lalo na po yung ating mga magsasaka na talaga naman naapektuhan ng malaki, 'di ba? Ito nga nararanasan natin na pandemic. And of course, kasama rin natin si Miss Lalaine Borja. Ayan, and of course, ang ating Boss Director Romel Ramos. Ayan, hello and good afternoon. Kay Ellie Caparas, hello and good afternoon po. Ayan, nakakataba naman ng puso. Hello po, Boss Director Romel Ramos. Kumusta na po kayo? And of course, kasama rin natin alam ko konsihal din to, si Albert Estrella. Tama ba ako? Sa bayan ng Giginto ito? Si Sir Alan, no? Ayan, and of course, si ayun, hindi ko na mabasa yung kanyang pangalan. Siyempre, si De La Cruz Francisco Ram. Ayan, hello and good afternoon. Ayan, talaga naman po ngayon, yung i-recap po natin, yung sa dalawa po na na-interview natin. Siyempre, ang ating mayor ng lungsod ng Malolos, na meron kasi nga nagtanong sa atin, bakit kailangan pa ng quarantine pass kung ikaw ay mamamalengke sa bayan o sa palengke ng Malolos. Ngayon, yun ay talagang, kung nung una, sabi nga ng ating ama ng lungsod ng Malolos, ay iisa lamang ang pwedeng mamalengke sa isang bahay, ngayon ay pwede ng dalawa. Kung nasa 26,000 dati, ngayon, madodoble siya, magiging 52,000. Tama po ba? Mahina tayo sa mate. 26 plus 20, 40, 52. Ay, 1,000. Ngayon, diba, kinumpit pa talaga. Oo, ayan. At syempre, diba, yung sa atin rin, pinapatupad pa rin, diba, yung pag-wear natin ng face mask. At syempre, ang social distancing na talaga naman na kailangan po. Wala pa rin tayong mga gatherings, so yung mga kumpulan. Meron nga nagsabi na, yun na nga, 'di ba, yung ibang bayan, 'di ba, gusto dito sa Malolos mamamalengke. So hindi po lahat ay pinapahintulutan na mamalengke po dito sa atin sa lungsod ng Malolos. So meron lang yung iba. Pero yung mga malls natin, ayan yung mga malls na nasa tabi-tabi, mga supermarket, kahit walang quarantine pass, pwede po tayong mamili or pumasok. Pero syempre, at your own risk pa rin po yun kasi, 'di ba, maraming tao at saka I'm not sure kung pwede na rin ba ang sa simbahan 50% So kailan nag-start to? Yesterday. Ayan. So ayan yung mga ating mga gustong-gusto at talaga namimiss na talagang pumunta sa simbahan at magsimba. Pwede na rin po. Kaya lang pag hindi po kayo nakapasok, syempre, 'di ba? Pero yung iba naman kasi mas gusto nila sa labas dahil lalong-lalo na nag-iingat tayo ngayon. Biro mo kung 100 ang capacity ng simbahan, 50% lang ang pwedeng makapasok. Pero ganun pa rin, syempre, kasama, kumbaga sa bawal pa rin pong lumabas sa mga senior citizen at ang mga bata.
Ayan, hello and good afternoon. Siyempre sa pinaka-Dabber Cats natin, konsihal ng lungsod ng Malolos, nakasama natin ngayon nanonood. Ayan, hello Konsi Nino Bautista. Meron naman kayong manggi. Isipin mo na Ayan, sabi hello po Ayan. Ayun, hindi ko siya mabasa. Siguro nandito. Oo. Hindi, nasa cellphone eh. Ayan. Ayun. So, hello and good afternoon po sa inyo. Ang oras po natin ay 4:59 in the afternoon. Sana makasama ko dito si Boss Bro, no, yung ating operation manager, no. Oo. Kasi namimiss ko na yan na kasama eh. Ako nga, hindi ko siya tinanggihan nung niyaya niya ako eh. Diba? On air to, Boss Bro. Naka-live pa, Boss Bro. Love you! Ayan. At syempre, mamamayan, mag-text lang po kayo at mag-message po kung ano man yung mga pwede natin maitulong, di ba? Na inyong mga hinaing o kung meron kayong gustong tulong na hindi nyo, wag lang ganon mamamayan kasi wala din tayo niyan. Para tayo ng problema niyan, diba? Ginawa naman ang susunod. Ayun, sabi ni Konsi Nino. Sabi niya, hello. Sabi niya, hello po Ate Gapa, shout out naman po. Hey, love you all po. Ayun, yun pala ang ating Konsi Nino. Sabi niya, maraming salamat po Ate Ga, God bless you always po. Ayan, syempre kayo din po Konsi, na talaga naman na napakasipag. So, kaya lang hindi ako nananalo dun sa OPA nyo, yung sa palaro nyo eh. Sabay ganun no? Ayan, pero alam mo, isa yan si Konsi Nino sa tumulong sa online media group, shout out Ayan, ang ating OMG. Na, syempre may mga natulungan din tayo na talaga naman nangangailangan na kapwa natin, mamamahayag, na nabigyan ng kahit konting food packs ng OMG. Ayan. At syempre, hello and good afternoon. Syempre, diyan sa aking kaibigan na nasa Parañaque na nanonood ngayon. Ayan, si Jonathan Paule. Ayan, friend, kailangan alam natin kung ano yung batas, 'di ba? Kasi mamaya tayo yung mabatas. Okay, and it's already 5:01 in the afternoon. Ayan, so oras na mamamayan, dahil luminto na yung ulan, hindi na tayo matatakot lumabas dahil napakalakas ng kulog, no? So, ayan, kanina po, ang ating Konsi Lucy Diego ng Bayan ng Kalumpit. Hello and good afternoon at maraming salamat po. Sa susunod, mamamayan, dito nyo na po siya makakapanayam. Live na live po, 'di ba? Sa programa na pag-usapan natin at your service. At syempre dito sa loob ng istasyon ng 103.9 FM Radyo Bulacan. Ayan, si Konsi Lucy Diego. Ang trabaho mo, pagbutihin mo dahil pag gusto mo. Ayan, and of course, maraming pong salamat. At syempre, ang ating mga OFW, yan, mga ating idol, hello. Keep safe po kayo dyan at napakahirap po talaga pag po tayo nagkasakit sa ibang bansa. Ayan, eto share ko lang po, kasi alam ko sa Middle East, may mga, meron tayong mga kababayan na nagkasakit ng COVID na hindi na po naiuwi dito. So, talagang nalulungkot po tayo, 'di ba? Usually pag ganyan, pag tayo po ay namatayan, ang gusto natin ay kasama po natin sila, 'di ba? Yung pinaglalamayan kahit na isang gabi lang o dalawang gabi. Pero yun, kami po ay nakikiramay dun sa mga pamilya na naulilan ng mga OFW na nagkasakit na hindi na po naiuwi dito sa Pilipinas, sa kanilang bansa. Ayan. Pero mas matibay pa rin po yung pagdadasal po natin. Respetuhin natin ang ating ina. Ilaw siya ng tahanan. Bigyang galang ang ama. Ayan. And of course, hello and good afternoon kay Sentin Valencia. Gandang hapon, ma'am. Watching from Riyadh, Saudi. Hello po.
Ayan. Huwag takasan ang pagkukulang, kasalanan ay And of course, hello and good afternoon. Siyempre kayo po yung aming mga idol, 'di ba? Kayo yung aming mga bayani. Ayan, mga taga Middle East o yung mga OFW. Hello and good afternoon po. Ayan, o 'di ba? Nagluloko na naman po ang ating internet. Ayan. Okay, so mga mamamayan, ayan. Oo, maraming